So I was going through the story of King Ahab and Queen Jezebel, and yun nga, napansin ko, marami ka rin palang matututunan, no? Kahit masama yung mga characters. I mean, these guys were evil, as in evil plus evil, no? So, double evil itong dalawang to, no? Mapapansin mo rin pala, no, when you go through the story of these people, yung attitude ni God towards them. I mean, they were so bad, no? They promoted idolatry in Israel, no, to the point na halos hindi nakilala ng Israel ang Panginoon. Ang tunay na Diyos ay naging iisa-isa sa mga Diyos. Ganun na nangyari, no? So, they were attributing yung mga blessings na nakukuha nila sa Panginoon to this Canaanite storm god na si Baal, no? So, nakakainsulto yun. Bilang isang magulang, maintindihan nyo yung sinasabi ko, no? Yung tipong anak mo, pinakain mo, pinalaki mo, I mean, you did everything, no, to bless yung anak mo. Tapos sasabihin ng anak mo, hindi kita kilala. Sasabihin ng anak mo, hindi ikaw yung tatay ko. Sasabihin niya, ang daddy ko, yung kapitbahay, hindi ikaw, no? Ang masama doon, hindi pa nga yung tao eh. Yung statwa lang sa kapitbahay niyo, yun daw yung tatay niya. No? Just think about that kind of insult, no? But here's the thing. What I want you to consider while you go through the story, you can actually find it in 1 Kings chapter 16, verse 29 onwards. No, I want you to notice this. Apat na bagay na napansin ko, no, when it comes to the attitude of God towards sinners and wicked people. Number one is that hindi siya nagkukulang sa kanyang revelation. No, what do I mean by that? Hindi siya nagkukulang sa pagpapakilala ng kung sino siya at kung ano ang intensyon niya sa tao, kahit masama ka pa. Okay? Number two, hindi siya nagkukulang sa paalala. No? Hindi siya nagkukulang sa reminders, sa mga warning pag tayo ay gumagawa ng masama. Madalas nag-uumpisa to sa ating konsensya. No? O di kaya naman, sometimes naririnig natin sa paligid natin. Sometimes sa YouTube, sa social media, sa mga nagpo-post. Sometimes preaching. Sometimes people who fear God will warn you sa mga ginagawa mo. Okay? So in short, hindi nagkukulang ang Panginoon when it comes to warning us of the consequences of our sins. Number three, kahit na tayo ay makasalanan, ang Diyos ay maawain at tayo ay binibigyan ng pagkakataon para magbago. When you go to the story, no, dun sa portion na ninakaw, no, nitong si or inangkin, should I say inangkin nitong mag-asawa ang vineyard ni Naboth at pinatay nila si Naboth, no, makikita nyo sa pagluluksa later on ni King Ahab, pinagbigyan siya ng Diyos. No? So makikita nyo kahit masama ang tao, binibigyan ng opportunity para magbago. No? The next and the last thing, no, that I want to point out na napansin ko is if we constantly reject the grace of God, the mercy of God sa atin, no, you're going to force him to do the thing that he doesn't want to do, which is to judge and punish the wicked. No, sana, no, as you go through the stories of the Bible, sana makuha natin, mas maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. No? And with that, have a blessed weekend.